In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatutuo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniniwalang doon ninyo matagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isipin ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyo paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Excuse me. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Exodo. Sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos at ang kahandaang magbago tungo sa mas malalim na pananampalataya. Ang pagtanggi at pagtanggap kay Kristo. Sa mabuting balita, binibigyan din ni Jesus na siya ay isinugo ng Ama. Ngunit hindi siya tinatanggap ng marami, lalo na ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sa halip na kilalanin ang katotohanan, mas pinili nilang manangan sa kanilang sariling interpretasyon ng kasulatan. Katulad natin ngayon, maaaring alam natin ang salita ng Diyos, ngunit hindi natin ito lubos na isinasabuhay.
Ito ay isang paanyaya na suriin natin ang ating mga puso at tiyakin ng ating pananampalataya ay hindi lamang pandabas kundi tunay na buhay sa ating mga gawa at desisyon. Ang pagtutuwid ng Diyos sa kanyang bayan. Sa unang pagbasa mula sa Eksodo, makikita natin ang katigasan ng puso ng mga Israelita na kahit na sila ay nakaranas ng mga dakilang gawa ng Diyos, bumaling pa rin sila sa pagsamba sa gintong goya. Ngunit dahil sa pamamagitan ng panalangin ni Moises, napigilan ang galit ng Diyos at ipinakita niya ang kanyang habag. Ipinapakita nito na kahit tayo ay nagkakamali at lumayo sa Kanya, laging may pagkakataon para sa pagbalik loob kung tayo ay tapat na hihingi ng Kanyang awa. Excuse me. Ang paglalapat sa ating buhay ngayon. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawagan sa pagbabalik loob at pagbabago ang ating tugon sa simbahan at sa ating Panginoon ay hindi lamang dapat nakikita sa panlabas na ritual, kundi sa tunay na pagbabago ng puso. Dapat tayong maging tapat sa ating pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Habang patuloy tayong nagdadarasal para sa ating mga mahal na pinuno ng simbahan, Santo Papa Francisco, Obispo Jose Bantolo, at Padre Vicente Gomez, naway isama rin natin ang ating panalangin ang ating sarili upang mas lalo nating mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Naway ang ating pagninilay sa kanyang salita ay magdala sa atin sa tunay na pagbabagong loob. May mga pagkakataon ba sa ating buhay na alam natin ang tama, ngunit pinili pa rin nating lumayo sa Diyos? Paano natin mas lalong mapapalalim ang ating pananampalataya upang hindi tayo maging bulag sa katotohanan ng Diyos? Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, paano natin isasabuhay ang habag at awa ng Diyos sa ating kapwa? Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aming kahinaan at pagkukulang, lumalapit kami sa iyo na may pusong nagsisisi. Tulungan mo kaming makita ang iyong katotohanan at tanggapin ito na may kababaang loob. Pagalingin mo ang aming mga espiritual na sakit at palakasin ang aming pananampalataya upang tunay ka naming sundan. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!